Okay, sagutan natin itong isang comment sa aking YouTube channel. So kinoment niya dito sa video ko na integration of rational fractions, case 3. Okay, so sa case 3 niya kinoment pero itong problem na ito ay case 2 lang ito. Okay, so ayan. So try niyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Integral of x squared plus 3 over x squared plus 2x plus 1 dx. Okay, so let's start. So ang first step natin dito ay kailangan muna nating i-divide ito. Kasi ito ay yung degree, kung mapapansin nyo, x squared sa taas, x squared din sa baba. Para gumamit kasi ng rational fraction, kailangan yung degree sa numerator ay mas mababa. Okay, so nai-upload ko na itong video na ito, na-miss ko yung part na yon kaya i-re-upload ko. Okay, so i-divide muna natin ito. Pwedeng i-divide, pwede na bang by manipulation lang? So mas madali dito by manipulation lang. So kasi ang denominator natin x squared plus 2x plus 1, ang numerator may x squared. So pwedeng magkaroon lang tayo dito ng plus 2x plus 1. So ganitong mangyayari dyan. Ayan. So ayan, mag-add tayo ng 2x. So ito yung by manipulation lang ito, nag-add tayo ng 2x para pumarehas dito. Siyempre kailangan wala naman 2x dito, kaya nag-subtract naman tayo dito ng 2x. Okay? So para pumarehas lang dito. Tapos itong 3, binrake natin yung 3 as 1 plus 2. Okay? So ginawa natin 1 plus 2, same lang yan dito sa 3. Tapos i-regroup natin ito. So pag niregroup natin, ganito na siya. Pinagsama yung x squared plus 2x plus 1 and then magkasama naman itong 2 minus 2x. And then i-divide kasi natin ito. So same na siya dito. Magiging 1 na lang itong part na ito. Okay, so dahil 1 na lang ito, i-distribute natin itong integral symbol tsaka itong dx. So dx na lang itong first part and then itong second part, kopyahin lang natin itong numerator na 2 minus 2x. So plus integral of 2 minus 2x over x squared plus 2x plus 1 dx. Okay, so ito yung by manipulation. Another way is i-divide natin manually. So ganito yan. X squared plus 3. So i-divide lang natin manually. Wala yung 0x, pwede tayong maglagay ng 0x plus 3. Tapos i-divide natin sa x squared plus 2x plus 1. So divide the first term lang, x squared divided by x squared. So that is equal to 1. Then multiply natin dito. So we have x squared plus 2x plus 1. And then subtract lang. So ma-change lahat ng sign. So ito, 0 na ito. 0x magiging minus to, minus 2x. So we have negative 2x. And then 3 minus 1, we have positive 2. Di ba? Same na siya dito. Nabaligtad lang. Negative 2x plus 2. So ito ay 2 minus 2x. Okay? So same lang by manipulation or by long division. Okay? So ngayon, ito pwedeng i-integrate na ito directly. Integral of dx, x na lang ito. So dito na lang tayo mag-focus. So dito na tayo gagamit ng rational fraction. So i-break natin ito sa kanyang partial fraction. Okay? So dito tayo mag-focus. So bago yan ay i-factor muna natin ito. Ito ay perfect square trinomial kasi ang square root of x squared ay x. Square root of 1 ay 1. Tapos pag minultiply natin itong dalawa, x times 1 is x. Tapos ang middle term natin ay twice the product of the first term and the last term. So therefore, ang factor na nitong x squared plus 2x plus 1 ay x plus 1 squared. Okay, so ngayon, ano ang corresponding partial fraction nito? So we have 2 minus 2x over x plus 1 squared, that is equal to a over x plus 1 plus b over x plus 1 squared. So kailangan natin isolve ngayon ang values ng a and b. So multiply natin both sides by the LCD, which is x plus 1 squared. So multiply natin both sides by x plus 1 squared. So for the left side, makakancel lang ito. And then sa right side, i-distribute natin ito. So dito sa part ng b, makakancel lang yan. And then dito naman sa a, may matitira pang x plus 1. Okay, so therefore, ito na siya. 2 minus 2x equals a times x plus 1 plus b. So madaling isolve itong b, mag-substitute lang tayo ng value ng x kung saan magiging 0 ito. Para maging 0 itong a times x plus 1, so ilalat natin when x equals negative 1. Palitan ng negative 1 itong dalawang x natin dito. So therefore, we have, yan, pinalitan ng negative 1. So 2 times negative 1. So ito ay magiging negative 2 times negative 1, magiging positive 2 na ito. Then itong part na ito ay 0 na ito, matitira ay b. So 2 plus 2, so we have 4 is equal to b.
So ngayon, equate natin yung coefficients naman itong constant. Sa constant naman tayo. So equating coefficients of constant, ito yung mga constant natin. Sa left side ay 2. Sa right side ay 1. Nakamultiply sa A yan. So that is A. And then we have B. So therefore, we have 2 equals A plus B. And then may value tayo ng B. Ang value ng B ay 4. So palitan natin itong B ng 4. And then subtract 4 to both sides. Therefore, ang value ng A ay equal sa 2 minus 4, that is equal to negative 2. Then, balik tayo dun sa partial fraction natin kanina. May value na tayo ng A and B, negative 2 and 4. Okay? So therefore, idiretso na natin. Meron pa tayong integral of dx kanina. So ang integral na ng dx, ito ay x na lang. X plus c. Pero yung c, sa dulo na natin isusulat. So palitan natin yung value ng A and B. So therefore, we have, so integral na ito x. Ang value ng A ay negative 2. Ang value ng B naman ay 4. So, meron tayong direct formula para dito. So, pwede na natin gamitan ng integral of du over u that is equal to ln u plus c. Okay, so kasi itong negative 2, pwede na natin ilabas yan. So, we have negative 2 integral of dx over x plus 1. Ang u natin dito ay itong denominator x plus 1 and then ang du natin ay equal sa dx. So, therefore, nasa form na siya na du over u. So, ang integral na nito ay x minus yung minus 2 ln of x plus 1 plus ito naman, dito naman tayo, integrate natin ito. Pero meron tayong x plus 1 square sa denominator. Ilagay muna natin sa numerator. So itong positive 2 magiging negative 2 pag nilagay sa taas. Apply the negative exponent rule. Itong 4 ilabas na natin. So therefore we have 4 integral of x plus 1 raised to negative 2 dx. So pwede na natin gamitin ang integral of u to the n du, that is equal to u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So ang u natin, ito pa rin, x plus 1, and du natin ay dx. So nasa form siya na ganito. So i-apply natin itong formula. I-apply yung formula, add lang tayo ng 1 dito sa exponent natin, and then i-over natin sa same din kung ano ito. Okay, so therefore we have, kopyahin lang itong 4 sa labas. So we have 4 times x plus 1 raised to negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So i-simplify natin ito. Negative 2 plus 1, so negative 1 na lang yan. Okay? And then, itong negative 1 sa denominator, i-multiply natin dito sa 4. So magiging na itong negative 4. Tapos itong negative 1 naman sa exponent, bababa lang siya. Magiging positive 1 na siya. So x plus 1 na lang yung denominator. Pwede nang hindi ilagay yung exponent na 1 kasi 1 na nga lang. So ito na magiging answer natin. X minus 2 times ln x plus 1 minus 4 over x plus 1 plus c. So yan na ang final answer. Okay, so that's all. So thank you for watching. Ayan, I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa problem na ito. So kung meron po kayong math question or integral question, i-comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial. Pwede rin sa TikTok or i-PM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.